Hindi titigil si Jasmine hanggat hindi niya nakukuha ng buong-buo ang kalooban ni Camila. Ayaw kasi ni Jasmine na masaktan si Camila kapag nalaman ni Camila yung katotohanan. Habang bumibili ng mga bulaklak si Sandro para sa kanyang mag-ina, wala siyang kamalay-malay na sinusundan na siya ngayon nila Harry at Castro. Mukhang may masama silang binabalak para kay Sandro. Sinabi naman ni Tyrone kay Jasmine na kahit nasa gitna sila ng gulo, hindi nila alam kung saan pupunta yung mga bagay pero nakakaramdam siya ng saya. Nagtanong si Jasmine kung paano. Ang sagot ni Tyrone na ito yung buhay na pinapangarap niya at masaya siya dahil nandito siya at ang kanilang anak. Ang sabi ni Jasmine na siya rin naman, umasa din naman siya sa ganun at nangyari yung mga nangyari. Pero sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, sa kabila ng sakit, alam ba niya nagkaroon ng saysay ang kanyang buhay dahil kay Camila? Si Camila ang dahilan kung bakit siya lumalaban, kaya lang minsan hindi niya maiwasang isipin kung mapapasa kanya ba talaga si Camila at narinig naman ni Lily ang hinanakit ni Jasmine. Samantala, hindi pa rin maalis sa isipan ni Iris na sobrang masaya si Tyrone na kasama nito ang kanyang anak at pinipigilan niya ang kanyang galit dahil ayaw niyang masira ang kanyang plano. Palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na maging mabait ito. Nagtanong si Tyrone kay Camila kung handa na ba itong umalis, yung mga lamang ang tugon ni Camila. Sinabihan ni Camila si Jasmine na mamimiss niya ito at niyakap naman niya si Jasmine. Sinabihan din ni Tyrone si Camila na mamimiss din niya ito at niyakap niya na mahigpit si Camila. Naging malungkot naman si Camila dahil hindi nila kasama ang kanyang ninang Iris. Inihatid na nga nila Jasmine at Tyrone sina Camila at Lily sa labas. Nagpasalamat si Lily sa kanila ni Jasmine at Tyrone na pinasaya nila si Camila. Hinati na rin nila Jasmine at Camila ang kanilang litrato para may remembrance sila nito. Sinabihan ni Camila si Jasmine na tuparin ang kanyang pinapangako sa kanya. Nadadalaw ito sa kanya sa bahay at pati na ang kanyang ninong Tyrone. Sana makasama na rin nila ang kanyang ninang Iris. Pinapasok na nga ni Lily si Camila sa loob ng kotse. Sinabihan ni Lily si Jasmine na tulad ni Tyrone, malapit na rin siyang mawalay kay Camila. Pero huwag siyang mag-alala dahil hindi niya ipagkakaisa kanya si Camila. Pareho naman sila ng hangarin yung matanggap ni Camila lahat ng katotohanan na maluwag sa kanya. Papunta naman si Sandro sa rest house ni Tyrone para dakpin ito pero hindi niya alam na patuloy pa rin siyang sinusundan nila Harry at Castro. Sinabihan ni Jasmine si Tyrone na huwag itong mag-alala sa kanila. Dadarating si Mang Berting mamaya. Ang sabi ni Tyrone na mabigat ang kanyang loob. Ayaw niyang umalis. Hindi na niya makikita yung paglaki na kanilang anak. Ang sabi ni Jasmine, hindi ganun kabigat ang kanyang kasalanan. Ang sabi ni Tyrone, pero hindi nila alam kung ilang taon ipapataw sa kanya. Ang sabi ni Jasmine, ang masisiguro lamang niya sa kanya, hindi siya makakalimutan ni Camila. Hindi makakalimutan ni Camila ang ninong Tyrone niya. Nag-usap sila ni Lily. Humahanap lang sila sa ngayon ng tiyempo kung kailan nila sasabihin kay Camila ang totoo. Siyempre kasama doon yung tungkol sa kanyang ninong Tyrone, sa daddy Tyrone niya. Sinabi naman ni Tyrone ang kanyang sikreto kay Jasmine na hanggang ngayon mahal pa rin niya ito. Nagulat si Jasmine sa sinabi ni Tyrone at naging tahimik lamang siya. Mga ilang sandali dumating na si Sandro at pinusasan na niya kaagad si Tyrone at dinala na niya ito sa kotse. Nagmamasid naman si Castro sa kanilang kinikilos pero nung nakita ni Jasmine ang mga bulaklak sa loob ng kotse ni Sandro, kinakabahan siya nito ng gusto at pakiramdam niya na may masamang gagawin si Sandro kay Tyrone. May masama kayang binabalak si Sandro kay Tyrone? Yan ang ating aabangan sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.